At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ato na. Yes, magandang morning mga kasangkayan. Good morning Eastern Visayas, good morning Pilipinas. Magandang morning ha aton nga tanan nga adi naliwat kita ha programa Good Morning Eastern Visayas. Panlunes nga edisyon Oktubre 13, 2025. Kaupod niyo hiday sila lo sa Bilizar han Radyo Pilipinas Borongan. Mananagbalay para aton 1 hour nga program. Mga balita, impormasyon na hikayhan na Presidential Communications Office. Uy, nakamute man kuno kita. Alright. Sige. Are we on? Yes, utro magandang morning mga kasangkayan and malipayon nga pagkarampang. Good morning Eastern Visayas, good morning Pilipinas. Iniday sila lo sa Bilizar, han Radyo Pilipinas Borongan, mananagbalay parahan usa ka oras nga pagkarampang. Pagpahatin mga balita, impormasyon ha palibot han aton rehiyon. Eastern Visayas nga nuupdan kita no han aton mga kasalagabay. Kailarom iton Presidential Communications Office, makakaupod naton Radyo Pilipinas sa Kalbayog and so good hindi rin makakaupod yan na nagkaka-experience siya hirahin na technical glitch. Pero Philippine Information Agency magiging kaupod naton hi Mr. Rodrigo Victoria iton Southern Leyte or Biliran, Philippine Information Agency. Sige. So, Biliran. Kitalaan na yan kita. Magkakaupod na to naman hi Mezuzet Pretensyo, iton Radyo Pilipinas Kalbayog. Inalasan kita yan pag panagbalay hini naman nga program. So, syempre, hailarom iton amon supervision, iton station manager Ate Rusta Rivera Abunda. Kaupod ko liwat dede. Admin Officer Kuya Rizal Boboy Rubin technical. Larumiton supervision ni Chief Tech Joy Policarpio, kaupod kay Engineer Alquina. And of course, completos Ricados kami, hiton production team. Pinaagi ka na Engineer Sok Aberia, Ati Pen Pomida, Dayan Camplon. Magpapahat hiton mga balita para yan nga oras. Alright, so magandang morning gihapon. Hiton ato naman mga iging kakahampang yan nga oras. Mga tigpamati, hiton Radyo Pilipinas. Nga na sugad man na naton na mga viewers online, maupay liwat nga morning. Mauran-uran, iton amon panahon didi, pero di dato naglabay nga weekend. We were blessed, maupay nga panahon. Yan na naman nga aga, ginuran kami, temprano kaninahan kaagahon. Pero maupay na kayo na nga mga oras in waray na uran, pero madalumdum iton amon panahon. Sige. Naton oras, may ada na kita 9 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga. Pero haamon didi waray sarabot hadton na kabantad liwat haaton han linog nga nag-emanate tikang naman dito Habugos, Cebu.
Alright, so yun ang nga oras katuon talaanay iton aton na magiging kaatbang ha Radyo Pilipinas Kalbayog. Miss Suzette Pretensio, gandang morning. Kumusta iton iyo sitwasyon? Didangan headlines iton mga balita. Morning, Eastern Visayas. Suzette, go ahead. Alright. Miss Suzette, imo na. Nakamute. We can't hear you. Di namin marinig. Yes, Ate Daisy. Yeah. Loud and clear. Go ahead. Okay. Ano ba yan? Gandang morning, Oo. Ate Daisy. Yes, maganda ng morning. Kaya nababatihan na ano. Oo. Good morning. Ganda mga salamat. Nga na mapay nga aga syempre liwat sa imong mga kaupo dida sa Master Control ngan sa bugos nga puwersa san RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. So sa pagkaya na nga Ate Daisy no, anamon panahon in mauran-uran gihapon kami dide sa syudad San Calbayog nga nanamon temperatura yan na di sa 27 degrees Celsius. So sa mga may lakat di daton mga estudyante, empleyado ano, so magdarasan iyo payong kapote ngan kalo na laliwat para pagproteher sa ano sa iyo kalugaringon kontra sa sininga uran kay para makalikay kita sa sakit ano. Ngan kanina nga ni Daisy mga siguro alauna adto sa ako na feel ang pagbayog ano sa kalibutan oo. So na feel ko an earthquake nga ato nga ni sa mo kanina matika nga to sa Bogo City ano. So mga siguro alauna adto sa kaagahon diri gad good masyado nga makusog diri sa amon pero medyo ano mafi-feel mo gihapon nga Makulba, nagkalinog. ano? Opo, makulba. Labi na kay nag-uusahan lahak dito sa balay. So, akon laayam. O, kuha ko dayon akon ayam. Ngan, diretsok dayon pamiling kundi na pwede makasirong ano. Kay kinanglan ko dinumduman naton yan na importante gud nga aton gud ini ano isa isip kan isa puso and hold duck cover. Oh, tama. Hold duck cover and hold. Oh, ako na ano kay nabayuglatan akon pinsan na so duck cover and hold. So, mao importante good nga aton ito na no permi nga pinsaron nga aton i-apply syempre especially sa panahon san paglinog Yes, ano. Suzette, kasi it aton good man tendency, ito na aton initial reaction, pagdalagan, di ba, pagkarida, kung naabat kita hiton kababantad. So, Opo. importante ito nga aton mga drill, nga para nahinunumdum nga haw kita, kung ano talaga ito angay-anay naton buhaton before na kita magmalakagagawas, kung naada man kita hasakubin mga building o structure. Pero, ansyahan talaga naton nga bubuhaton, yun na duck, cover, and hold. Tapos sa kana, kahumanhiton pagbayog, sa kana, maghihinay-hinay ka na pagmalakagagawas. Kung hain ka na himumutang, kung naada ka sa kubin building, di nga hiton iyo balay. Yes, opo, Ate Daisy, kasi ang ibang nagmamakagawas dahil ka nahadlok sera, nga bangin matumbahan sera ko na, pero mas dako ang risgo kay kung gumawas ka dayon nga nagbabayog pa, kay bangin matumba ka, tapos syempre pag may mga structures, dagko nga structures nga nakapalibot sa imo, so mas dako ang risgo nga, damo lugod makakatumba sa imo, whereas kay kung masirong ka anay sa, syempre kinahanglan latan si sirungan in sturdy, so strong enough to hold you ngan kung may adaman mga mahulog nga mga debris. So mauton yan agud naton na nakikita ang importansya sa sini nga mga pautro-utro nga drills nga gin papabuhat sa aton sa NDRRMC sa BFP mao nga magdagamgud kita ngan syempre daliwat aton pagkita sa mga aton otoridad mga Facebook page sa mga authorities para may ada ka sa kasayuran liwat kung nano gud ni himuon nga an update, diba? Kasi Ate Daisy damulat mga nagsasarang nga mga mali nga mga impormasyon
impormasyon, mga fake news, san sini nga mga kalamidad. So, iton inakakadugang liwat iton san panic, sa mga magbabasa. Mao nga, importante good nga aton fi-filter, an aton ginbabasa, nga sakto ka impormasyon, an aton nakukuha, So, Ngayon, Suzette, importante hilabi na sugad hini nga oras just in case may ada pagbayog. Iton ba nga dapat maging kalmado talaga kita, labi na ko na ada kita lawyer. For example, iton aton mga estudyante nga adya eskwelahan, diri pwede nga magdadlagan talaga kay magresulta iton hin stampede, di nga ni bisan pa didihiton mga opisina. Maging kalmado kita at the same time at maging alerto daman, para mahibaro ba kita hiton paghuna-huna kung ano iton tama daman naton nga buhaton. yes, sakto ko dito natin Daisy, so aton mga teachers, siragod talaga sinin magigiya kasi sa aton mga estudyante mao kinahanglan as adult, siragodan kalmado mao nga ang pinala sa mga kada-eskwelahan may daman mga DRRMC nga mga council sira didto gihapon sa kada eskwelahan. So properly trained gihapon naton mga magturot-dongan, syempre permi man iton nga gimbubuhat liwat sa naton mga uniformed personnel, especially in BFP pagpa imo san sini nga mga drills, So speaking of san sini nga mga emerhensya, aton lang pagpahunumdum Ate Daisy nga yan nakikita lat nato ng importansya nga magkamay-ada kita sa naton kalugaringon nga go bag. Yes, oo. Sa mga waray pa dida, pag na kamo sa niyo go bag, pag provide na kamo, ako mayada na ak dito nakaandam kasi nga ni Daisy usalak sa balay, so para kung in times of emergency diri nak malilisang kung ano kon kukuhaon, usa na lang nga bag kuha diretso tos gawas dayon maka-evacuate ak dayon kon nano. So kung nanon mga sulod sa go bag, syempre toiletries naton yung mga toothbrush, hygiene, sabon, tapos pagkaon importante liwat, syempre nga may ada ka mo ton nga mga diri na papanos dayon, so mga dilata or mga biscuits, ang syempre tubig, so bottled water nakasulod na iton sa iyo go bag, mga medisina, para in times nga may ada nagkasakit, palain ng tiyan or nagkaharamom, kasi syempre emergency, may ada ka mo dayon sa makukuha, diri na nga maghuhulat pa nga may ada maka-provide nga emergency tools, syempre flashlight, kung may ada ka mo power bank, mas maupay nga ang kamay ada na ka mo extra power bank nga dala nakasulod permi sa go bag, silbato para maka-aro dayon ka mo sa bulig, mga kapote, tapos portable radio kung kaya lat maka-provide, nga mga importante nga dokumento niyo, ID, mga documents, cash, syempre importante lat pinda ka mo sa na nga Kulangan cash ko, Miss Suzette. Kuan na lakay kun waray cash, maghulat na lang kita saan cash nga ihatag sa aton sa gobyerno. Pero importante Ate Daisy, kidding aside nga, maging seryoso kita. Diba? Opo. Maging seryoso kita kasi yan naton kinikita iton importansya hini nga go bag. Ako dati diri ak hindi naguhunahuna god Suzette, pero hapag kaya na pati ito na akon anak nga na eskwela didto ha Cebu, may ada niya go bag gin pa kumpleto ko iton hiya. Tapos may ada ko daman usa nga anak nga natrabaho aditon iba naman nga bungto, didila nga ni hiton aton probinsya, gin papa-provide ko daman hiya hin go bag kasi ganun hiya ka importante. Pero iton at least dideton aton pamilya, at least may ada kita usa nga go bag, di ba? Kada balay. Opo. Kasi importante ko dito kasi sa rin kanina Ate Daisy, pagada na sa emergency nagpapanik kasi kita. So at least kung may dana usang habag, antigo na dayon kita. Pagbuhat mo na lang. Opo. Kung compare kay kung ada pa, magbubutang pa sa bag, damo pa ni himuon. So, pag mag-provide na good la kita, sa atong tagsa-tagsa nga balay, sa go bag, para diretso na dayon gawas, Pero, syempre sa mga may babies, provide liwat ka mo sa mga gamit sa mga mga babies. Oo. So, di ba, Suzette, kita may ada iginhatag haatan tika nga central office nga go bag naton. Di ba may ada pa nga ni naton hard hat. So kami Yes. diha DYES sa adit ha istasyon iton na tag-usa-usa nga go bag iton kada empleyado. Ganun kasi hiya ka importante. Yes. Opo. Adi liwat namon go bags dide sa I-check lang kay bangin stasyon. bangin personal iba dida nga mga medisina. Di ba? Oh. Ano po, Ate Daisy?
i-check tala kay, di ba may adamahan to ada mga medisina dida, kung okay pa yung medisina o kailangan liwanan. Kasi inidaman nga go bag, siguro after 3 months, imdaman iton hiya, i-check kung mga okay pa adton mga dilata nimo dida, nga imo ginhimos, bangin kaulangan na nimo baliyuan, di ba, mga ankanon first aid kit, bangin daman diri, mga paso na daman hiya, kaulangan daman check siguro mga every after 3 months, ano, para lang masiguro nga, iton nga bag ready talaga hiya anytime. Yes po, Daisy. Tapos, para sa doon may eda power bank, syempre, nalulobat man itong gihapon, miskan dere nga gagamit. So, para ma-charge gihapon, ano, nga, in times of emergency, magagamit, ano, kabangin, pensar lang nga, may eda, power bank, pero wala nga yung charge. So, pagabot sa emergency, low bat na ngayon, empty na, no? So, syempre, kinahanglan nga, i-double check, permi, oo. Sira nga natin, Daisy, maybe after 3 months, kada 3 months, i-check, kay kung may nag-expired na, may da kinahanglan baliyuan, may da kinahanglan, i-charge nga, kinahanglan i-charge dito sa flashlight, power banks, para sigurado nga, always ready. O, maging always ready na good luck kita, kay talaga nga buhay na buhay yan na to na Pacific Ring of Fire. So kita napupuruhan yan na. So maging ikmat, maging kalmado kitangan syempre permi kita nga magantabay sa mga mando nga sa mga updates san aton mga authorities. Ngan, Ms. Suzette, importante ngay ande dahiton kanan pagkaon and tubig good for 3 days. So kung haiyo iton pamilya, at least kanan tulo ka adlaw hiya nga iyo pagkaon kay nga sugad hiton nga tulo ka adlaw, at least nga maapong heton iyo ginistock din nga pagkaon kay just in case iton ba nga waray dayon makapagresponde para hin pag-ayuda, hin mga pagkaon, mga necessities in may ada ka mo initial nga kukuhaan. Yes, oo. So, sakto ko ditong pagpahinom do mo, Ate Daisy, diba? Kay aton na good na obserbaran nga, aton na eksperyensya nga sa ton Yolanda, diba nga, nag-iha, an paghatag san bulig, syempre kay may mga agianan nga diri maagian na kay nagkarubat na damo mga debris. So mao nga as much as karuyag makahatag dayon san aton mga responders san bulig diri man liwat sira makaagi, mao nga borobligay na gud lain buligan naton kalugaringon nga syempre mabulig man gud liwat talaga an aton gobyerno para pagresponde. Alright, so aton update naman natin Daisy dede sa aton utilities dede sa Calbayog. So sa pagkaya na sa Melco 1 waray nagpagawas sa abiso san pagkaparong san kuryente. Pero may nasira san power restoration update. So trohon ko la Calbayog, Oquendo District, Santa Margarita, Gandara, San Jorge, Tarangnan, Pagsanghan, Matuginaw, Almagro, ngan Santo Niño as of October 9, 2025 sirain iniin 100% power restored na. Samtang ang Tinambakan District ada pala sira sa 96% power restored ngan bungtosan Tagapulan Samar 35.71% update san power restoration nga ginbubuhat san sa Melco 1. So in total sa tanan nga service area san sa Melco 1 adi nasa 97.58%. Samtang sa ato naman taga-tubig ang Calbayog Water Company Incorporated waray gihapon nagpagawas san abiso sa low pressure o no water pero may dasiragin bubuhat nga repair san sa panas nga power source. So mao nga kung may ada ka mo ma-experiensya nga medyo pagka hinay san tubig, so ang rason sa na ato nga repair dito sa panas hayiban nga power source. Ngan Ate Daisy sa pagsalinurog naman dide sa 77 Charter Day sa October 16. So sa ton weekend damo kami aktibidades dide sa Calbayog. So congratulations sa mga nakadalaga 42 kilometers nga marathon. So congratulations ngan kumadi si
runner Carla, no, TikTok influencer nga runner. So mao nga nalipay naton mga runners didi. Ngan also ginbuhat liwat an Sorba Invitational Race, ano, ini para naman sa mga bikers. So congratulations sa nga tanan naton nga mga sporty dida, ano, mga runners and bikers nga nagpartisipar sini. And also congratulations sa mga eskwelahan nga nagpartisipar naman sa Grand Drum Corps Competition. Congratulations, especially ano sa Calbayog City National High School Drum and Lyre Corps. Nga kundiin sirain gain kilala nga kampiyon, Best Band Music, Best Drum Line, Best Baton Section, Best Color Guard, Best Pit Section, and Best Malay Section. So hakot award ang Calbayog City National High School. Congratulations sa iyo. Ngan of course, congratulations liwat sa first runner-up naton sa KC of Calbayog Incorporated. Kundiin nakadaog liwat sara sa Best Uniform and Best Band Major. Ngan for second runner-up, congratulations also sa San Policarpo National High School Marching Band sa pagiging second runner-up ngan Best Majorette ngadto nakuha, ano. And of course, congratulations again sa nga tanan nga coaches, nga tanan nga participants, ano, mga estudyante nga eskwelahan nga nagpartisipar sa Grand Drum Corps Competition 2025. Alright, Ate Daisy, para sa mga nakikay nga balita dede sa Radyo Pilipinas Calbayog, adian aton mga laray uluhan, pagpasyada sa Banciato de Calbayog Charter Feast Edition, dako nga bulig sa pagsuporta sa agri-fishery sector. Samtang Calbayog City nagkaurusa para sa mas malimpyo nga kalibungan. LGU Calbayog usa sa mga benepisyaryo san bulig pinansyal o humanitarian assistance san Valenzuela City. Ngan pagpakusog san mental health sa oras san emerhensya ngan kalamidad ginpaduso sa Mental Health Summit 2025 sa syudad san Calbayog. Ini nga mga balita aton iglalaygay nga naton igdedetalye sa second part san aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat Ms. Suzette aton situation report ikang naman ha Calbayog Radyo Pilipinas, ano, ngan sugad man aton headlines san mga balita para yana nga adlaw. Bueno, mga kasangkayan na naton oras may ada na kita 26 minutos ang nakalabayhan alas 8 haaga. Ngan balikon ko naman sitwasyon tikang didia probinsya iton Eastern Samar iton amon kabutang didi in madalumdum la iton amon panahon niya na pero Ms. Suzette siguro mag-change na liwat ada kitahin mga wardrobe, ano, adton kanan panhagkot kasi hinay-hinay na nga nahagkot iton aton panahon, pagsulod naman hiton amihan mataghem nga panahon. Samtang hapag taga tubig naman waray water interruption advisory adton igin pahamtang hana Borongan Water District. Pag taga kuryente waray daman sked hin power interruption nga igin pahamtang ang Eastern Samar Electric Cooperative, ano, and nagpapasalamat kami didi kay waray good dako nga epekto, ano, adton sunod-sunod nga mga paglino nga iba-iba nga parte iton aton nasod. Although aton didahan Biyernes nga adlaw nagresulta inihin sobra usa ka oras or more or less usa ka oras nga power interruption pero diretso naman nga nahibalik, ano, andin hidapithan isa Melcos Central area. Ngan aadilugod iton aton angay panginanuon hapag taga kuryente bangin due date na niyo, ano, kasi ako due date yan nga adlaw adton power bill kananhan bulanhan September para malikyan natin, ano, kailangan makabayad kita para malikyan iton nga surcharge o di nga ni kun malasin na kaputoli iton serbisyo elektrisidad. Ngan hapag taga eskwela naman kadamo didi nagpipinanmulat kun may ada deklarasyon hin cancellation of classes, suspension iton klase. So far waray except la adton mga campuses iton Eastern Samar State University. Yan nga adlaw ko an inhira asynchronous, ano, to na ira mode of delivery of learning kay igpapailarom hin masusi nga inspection iton mga structure hit mga campus iton Eastern Samar State University habugos nga probinsya aton tikang didiha Artiche, Canavi, didiha Borongan, Maydulong, and then Giwan, Salcedo,
pati na didiha balanghiga mga asynchronous aton iraya na paagi hiton pagpahamtang hita klase para matagan hiniwag ini nga inspeksyon. Nga na samtang hapag taga peace and order situation nagpapabili naman nga mahimyang iton na bugos nga probinsya hiton Eastern Samar. Pero habot nga hini Zuzet may ada na mga gindudumarang mga preparasyon iton amon mga otoridad hapag kaya na padayon iton ira inspection hini nga mga search and rescue equipment hiton kada istasyon hiton pulis pagsiguro liwat nga andam hira hapanahon hiton emerhensya. Ngan bueno parahan headlines iton mga balita para yana nga adlaw Lunes, Oktubre 13, 2025 hataramdan. Good morning Eastern Visayas. Mga balita nga nahikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan. Siyahan, resolusyon, paghatag ayuda pinansyal han local government unit han Borongan, ha mga barangay honorarium, ha Bureau of Fire Protection Personnel, gin-aprubaran han Kongreso. Eastern Samar, biliran na nagbalay hansyahan nga adlaw han Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2025. Governor Ivardoni binisita. Samtang 18 nga kongresista ha Eastern Visayas nagsalawad hin balaod nun para hin konstruksyon hin 28 kilometro nga tunnel o tulay ha San Bernardino Strait nga magdudugtong ha Luzon ngan Visayas. Eastern Samar Police nagdudumarin inspection ha mga search and rescue equipment ha kada istasyon habut nga han sunod-sunod nga linog. Ngan samtang libre nga konsultasyon panlawas sigin papadangat han City Health Office para han mga katigurangan ha Borongan City. So Ms. Suset, Mr. Rodrigo, Victoria, detalyihan na mga balita para natin viewers, listeners, stay tuned la para handi talihan mga balita kataliwan lahan aton na piranga pahinumdom. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, 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 alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar nyo. Hashtag panatag ang may alam. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Bueno mga kasangkayan, balik kita hataramdan. Good morning Eastern Visayas. Ngan para ito natin manamamati yan na. Adi kita hapan Lunes nga edisyon. October 13, 2025.
Ang mga balita nga ato nahikay hapalibot hiton aton riyon. Abot nga han sumpayan han Radyo Pilipinas, tulong nga istasyon han Radyo Pilipinas dinhi Eastern Visayas, yan sugad man han Philippine Information Agency. So yun nga oras kadtuon to na detalyihan mga balita, unahon ta ang Radyo Pilipinas Kalbayog. Miss Suzette Otro, magandang morning. Good morning, Eastern Visayas. Alright, Miss Suzette, nakamute ata. Dito tikang haiyo, alayon pa kay-adjust. Okay. Yes, at Daisy, good morning, Otro. Ngan, by the way, kaupod naton sa Master Control si Joven Cardenas. Ngan, para sa siyahan nga nahikay nga balita dide sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, pagpasyada sa Banchato de Kalbayog Charter Feast Edition, dako nga bulig sa pagsuporta sa agri-fishery sector. Detalye, pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas, report. May pag-inuran man ng eksperyensya ang siyudad sang Kalbayog, pero padayon ang aktibidad sa City Agriculture Office, pinaagi kan City Agriculturist Engineer Tetchi Pagunsan san pagbuhat 5 kaadlaw nga Charter Feast Edition san Bangketo di Kalbayog. Inikasumpay san selebrasyon sa ika-77 nga Charter Day san siyudad. Makikita sa bangketo ang magkadurodilain ng mga agricultural produce san mga agri-fishery entrepreneurs, mga produkto san mga processors, presko nga ani san mga parag-uma, ngandakop san mga parapangisda, may daluwat mga ornamentals. Yan ang edisyon, nagpartisipar ang Federation san Farmer ug Fisher Folk sa Malahog nga premera nga nagbabantay san Marine Protected Area sa Kalbayog. Napartisipar luwat sa aktibidad ang City Environment and Natural Resources Office, Senro, para maghatag serbisyo sa publiko. Sa pakighimang raw sa Radyo Pilipinas Kalbayog, kan City Agriculturist Engineer Tetchi Pagunsan, iya ginaaghat ang mga Kalbayognon nga magpasyada sa bangketo di Kalbayog. Iniparte san commitment o pagsuporta dirila san LGU kundi pati san mga Kalbayognon sa agri-fishery sector o pag-promote san homegrown products san syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damo nga salamat, Charmaine, san imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita naman tika nga Philippine Information Agency Biliran, 28 ka ahensya ha gobyerno managhiusa sa serbisyo caravan sa Kawayan Biliran. Ang detalihan report tikang kan Mr. Rodrigo Victoria. Managhiusa ang kapin 28 ka ahensya sa gobyerno aron makatulog direktang serbisyo sa katawan atol sa epekayon nga serbisyo caravan sa Kawayan Municipal Evacuation Facility karong Oktubre 15, tuig 2025. Ang kalihukan gipangaluhan sa Philippine Information Agency Biliran Government Information Center uban ang Biliran Information Officers Network o BIONET ug lokal nga pagamhanan sa Kawayan aron ipaduol ang serbisyo sa katawan pinagi sa whole of government approach. Lakip sa mga magserbisyo maong SSS, PRC, NBI, PhilHealth, DOH ug DTI. Samtang ang DNR, TISDA, PAO, PAC ug uban pang mga ahensya maghatag usab og espesyal nga serbisyo sama sa legal consultation, skills demo ug national ID registration. Kini ang ikatulong serbisyo karaban nga ipahigayon sa Biliran ug BIONET human sa kalampusan sa Almeria niadtong tuig 2023 ug sa Kaibiran niadtong tuig 2024. Damo nga salamat ang report, Mr. Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Samtang nato na oras, may ada na kita 38 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga aton ani pangumustahon ani i-acknowledge and pirahan aton viewers online. Tikang ka Jerly Ladyaw Guerra is saying good morning. Jennifer Gulmatico, good morning Eastern Visayas and God bless. Marjon Bernas, didiha Cebu na uuyog na daman nak utak. Uy, nahiuupod na.
and utak. Thank you, Marjun and Franz Navarrete Proby. Good morning, Eastern Visayas. God bless. Lenny Amos. Good morning, hayo at Daisy ngan hirot kita ubos ngan pag-ampos. Salamat ngan ingat hiton bugos nga pamilya. Tikang Santa Monica, Tubabaw Oras. Ay, para Barangay Santa Monica, Tubabaw Oras. Tikang naman ini Quezon City. Estelita Pumarihos, good morning Eastern Visayas. Kumusta kamo nga tanan? Hirot kita nga tanan kay agsob na iton linog. Magpray kita nga tanan nga talwasan kita. Hita aton niya na ginaagian nga kakurian. Watching from Naik, Cavite. Salamat Estelita. And Luis Maestri is also watching. Ngan Beno, siyahan nga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para yan na nga adlaw Lunes, Oktubre 13, 2025. Resolusyon, paghatagin ayuda pinansyal han local government unit han Borongan ha mga barangay ngan honorarium ha Bureau of Fire Protection Personnel gin-aprubaran han kung konseho. Ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Pinangunahan ni Acting City Vice Mayor Sangguniang Panglungsod SP Member Maria Rosen Dasa ang gindumara nga ika-15 nga sesyon ng konseho aging buhat SP Session Hall ang Biyernes, Oktubre 10. O pwedeng ginaprubaran han mga magbaraloo din nga sesyon in tulong ang mga resolusyon nga naghahatag in otoridad ang LGU Borongan aging representaran ni Borongan City Mayor si Ivan Dayan Agda agud makapag-transfer in pundan lokal nga pamunuan nga danasabi nga mga barangay. Sobra 76,000 pesos sa kantidad para barangay A agud mapunduhan ang pagpalitin construction materials parang construction and railings hatubangan ng barangay A multi-purpose hall. Kantidad 110,000 pesos para barangay Tamuso aber mapunduhan ang rehabilitasyon ng barangay road sa Salesiano Street na nasabi nga barangay ug kantidad 50,000 pesos para barangay Libuton agud liwat mapunduhan ang instalasyon ng kadugangan nga 7 ka unit ng trompa para ang public address system ng barangay. Samtang ginaprubaran liwatan konseho ang resolusyon nga nag-endorsar o nagkukumpirmar ang kwalifikasyon ng pagkarawat in monthly honorarium para ang personales ng Bureau of Fire Protection BFP nga aktibo serbisyo base ang Section 2 ng City Ordinance No. 286 Series of 2024. Nga niging refer ha SP Committee on Health and Sanitation nga chairperson hi SP member Dr. Ana Katrina Anactasadak ang duwag yung proponer nga ordinansa ni SP Manactasadak nga masunod. An ordinance amending Ordinance Number 94, otherwise known as Tobacco Smoking Control Ordinance in the City of Borongan by incorporating provisions regulating the use, sale, distribution, and advertisement of vape and electronic cigarettes within the city o ginasa pa nga proposed ordinance. An ordinance providing an alternative program to the selling, dispensing, and retailing by sari-sari stores and other similar retail outlets in accordance with Section 30 of Republic Act Number 10918 or the Philippine Pharmacy Act and other relevant laws and issuances. Samtang ginrefer liwat ang Committee on Finance nga chairperson ni SP member Attorney Kathleen Kainday ang pagripaso ang calendar year 2025 annual budget ng Barangay Canaga, Pinanagan o Barangay A. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang detalyihan report at Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Calbayog City nagkaurusa para sa mas malimpyo nga kalibungan. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nagkaurusa kasankolop Oktubre 11 ang mga magkadrodilain nga volunteers sa simultaneous citywide cleanup drive nga may tema Puro Bligay para sa malimpyo nga kalibungan sa syudad San Calbayog. Nagsiserbe ini nga primera nga aktibidad para sa ika-28 nga anibersaryo San City Solid Waste Management Office o CSWMO ngan pakiusas san selebrasyon sa ika-77 nga Charter Day sa syudad. Ginpangunahan ang aktibidad ni Mayor Raymond Uy, kaupod ang pipira nga miyembro sa Sangguniang Pandungsod, mga opisyal sa barangay, personahe sa local o national government, PNP, BFP,
Coast Guard, mga estudyante, NGO ngan pribado nga sektor. Sa iya mensahe, ginpasalamatan ni Mayor Raymond Uy ang damo nga mga volunteers nga nagpartisipar como pagpamatuod sa naghihitaas nga kamalayan sa isyu sa kalibungan labi na kontra plastic pollution. Ginhatagan doon liwat niya nga ang kalimpyo in shared responsibility san kada usa. Pagkatapos sa halipot nga programa sa Barangay San Policarpo Covered Court, kumadto ang mga volunteer sa iratag-sa-tagsa nga lugar para maglimpyo nga umabot hangtod udto. Samtang pagkatapos ang cleanup drive, dagmit naman nga ginkuhan mga nakolekta nga basura para dadon sa sanitary landfill para sa sakto nga disposal ngan treatment. Nagpapakita ang cleanup drive san espiritu san pagkaurusa ug pagataman para sa usa nga mas malimpyo ngan mahapsay nga syudad san Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 16 minutos na la nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Samtang duga nga balita tika nga PIA biliran. Panaghiusa mao ang yawi sa kalambuan matud pa sa mensahe ni Governor Espina sa IFOBCON 2025. Balikan ta hi Mr. Rodrigo Victoria para han report. Gipalanog ni Biliran Governor Judge Espina atol sa iyang mensahe sa 6th International ug 9th National Conference on Poverty Alleviation and Sustainable Development o IPOBCON 2025 nga ang panaghiusa may tinod nga yawi sa kalambuan. Sa iyang mensahe sa Bipso Gymnasium, gibutyag ni Governor Espina nga ang malungtaron nga kausaban sa probinsya sa Biliran nga kaniadto usa sa 21 sa pinakakabus nga probinsya sa nasod nga diin pinaagi sa padayon nga pamuhunan sa edukasyon, panglawas, infrastruktura ug lokal nga industriya ug panaghiusa sa mga lider mikunod ang poverty incidence sa probinsya gikan sa 19.9% ngadto sa 8.5%. Matud pa sa gobernador, kung maghiusa ang mga lider epektibo ang serbisyo ug masiguro nga matag piso nga gigasto makahimugayod og dako nga tingsbawan ug kasaban sa kinabuhi sa katawhan. Gidugang pa niya ang tinod nga kalambuan dili lamang bulaton sa gobyerno kung dili resulta sa aktibong partisipasyon sa matang biliranon. Damo nga salamat na report Mr. Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Samtang duga nga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan, Eastern Samar Biliran na nagbalay hansyahan nga adlaw hanbahandi Eastern Visayas Trade Fair 2025. Governor Ivardoni binisita. Ang detalyahan report tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Ginbubuhat yan na Mega Trade Hall SM Mega Mall ang bahandi Eastern Visayas Trade Fair nga nagsasalinurog han ika-25 katuig han pagpapasidungog han mga lokal nga produkto han rehiyon. Kasumpahini ginhost ni Eastern Samar Provincial Tourism Officer Neil Alejandro Pinaro kansyahan nga adlaw han bahandi Eastern Visayas Trade Fair. Ginorganisara na sabi nga programa han Provincial Eastern Samar ngan Biliran pinaagyan duha nga Provincial Directors Rothelma Samonte han Eastern Samar ngan Rebecca M. Cormanes han Biliran. Iginpakita han duha nga probinsya tun ira tourism promotional videos ngan iginpasuntayag ang talento han mga magkarit nga musikero tikang ha Eastern Samar. Samtang han Sabado ginbisita ni Governor Ralph Vincent R.V. Ivardoni ang ginbubuhat nga trade fair kundi inhiya inagpakita in hulus nga suporta ha mga MSME tikang ha Rehiyon 8. Kaupad niyan pira nga mga local chief executive han probinsya, provincial administrator Nelson Cortez, mga opisyal ngan hira Mrs. Grace Ivardoni ngan Mrs. Elda Libanan. Hirain mapaso nga ginwelcome ni DTI Region 8 Regional Director Celerina Bato ngan DTI Eastern Samar Provincial Director Samonte. Ang bahandi Eastern Visayas Trade Fair nga ginorganisarhan DTI Region 8 inagpapakitahan kaanyag ngan kultura han Eastern Visayas ngadto mismo ha kapital. Gintitipig hini ang mga pinili nga produkto tikang ha sobra 140 nga micro, small and medium enterprises MSME san rehiyon upod ang 17 tikang ha Eastern Samar nga padayon nga nananaling kamot hin pag-uswag tikang han trahedya han Bagyo Yolanda, tikang han handcrafted fashion accessories,
ngan artisanal foods, ngadto heritage-inspired housewares ngan furniture, kada produkto may da istoryahin paglaom, pagbangon ngan pagkamailob. Kung ikaw in mapalit, dir ila produktan imo dadadun, kundi bahandi, han kultura han mga waray nun, nga imo liwat gin susuportahan. Igin papakita liwat han trade fair ang mga prototype products ngan innovative packaging solutions, nga gin develop pinaagihan mga programahan DTI, sugadan Otop Next Gen, shared service facilities, negosyo center, ngan Coconut Farmers Industry Development Plan. Ang pulo nga bahandi nga nangangahulugan hin karikuhan o treasure, inga na nagsasalin urog, han ika 25 nga tuig, han padayon nga pagpapasundayag han heritage ngan innovation, para han madinasigan nga pag-uswag han Eastern Visayas. Ha mensahe ni DTI Provincial Director sa Monte, iyagin imbitar ang publiko nga bisitahan ang trade fair nga magtatapos yan ang adlaw, base personal nga makita ngan mapalit ang mga autentiko nga Eastern Visayas made nga mga produkto. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat ang report, Ate Pen Pumida. And we're saying good morning gihapon ang aton iba pa dida nga viewers online. Mila Afable saying good morning Eastern Visayas. And Ate Eufrosina Dakay ni Cart is also watching, pati na Jennifer Golmatico. Da mga salamat. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ngan balik today sa RP Calbayog, LGU Calbayog, usasan mga benepisyaryo san bulig pinansyal o humanitarian assistance san Valenzuela City. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Parito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Usahan syudad sang Calbayog Samar sa nakakarawat bulig pinansyal o humanitarian assistance tikang sa LGU Valenzuela. Sa pagpanguna ni City Mayor Wes Gatchalian, kumarawat ang Calbayog, pinaagi kan City Mayor Raymond Uy san 500,000 pesos na tseke ug 500 kasako san bugas. Ini para igpaabot sa mga pamilya san syudad nga naapektuhan san bagyong Opong. Kung mahihinumduman, ang nasabing nga bagyo ang nag-agi sa naglabay bulan Setyembre, kundi ini nagresulta san pagbaha o pagkarubat san pipira nga mga kabablayan o infrastruktura san syudad. Dako nga perwisyo liwat ang darasan bagyo sa panginabuhian o trabaho san mga apektado. Ini nga nakarawat nga bulig, dako nga bagay sa mga residente san syudad para makabulig sa nerapan adlaw-adlaw, samtang nanindiguro liwat nga makabalik sa normal ang era kinabuhi. Para mabuligan adton mga residente san mga lugar nga naapektuhan san bagyo ug linog, masunod ang mga benepisyaryo san LGU Valenzuela. 3.4 milyones pesos ang ginpaabot para sa masbate nga grabe nga naapektuhan san bagyo ug tag 500,000 pesos naman sa Oriental Mindoro, Romblon, Biliran ug Calbayog. Matotal 5.4 milyones pesos ang ginpaabot para sa mga apektado san bagyo. Para naman sa mga lugar nga apektado san linog, benepisyaryo ang City of Bugo ug mga bungto san Medellin, Remigio, Madridejos ug Daan Bantayan, kundiin matotal 2.8 milyones pesos ang gindistribuer. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Parito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat, Charmaine, san imo report. Good morning, Eastern Visayas. Dugang naman nga balita tika nga Philippine Information Agency Biliran. Teknolohiya yawi sa pagwagtang sa kapobrihan matod pa sa presidente sa BIPSO sa iyang mensahe sa IPOVCON. Balikan ta ang report ni Mr. Rodrigo Victoria. Gihatagan og implementasyon ni BIPSO President Victor C. Cañizo Jr. ang teknolohiya o inobasyon nga mauyawi sa pagwagtang sa kapobrehon diya sa iyang mensahe atol sa 6th International ug 9th National Conference on Poverty Alleviation and Sustainable Development o IPOVCON nga ipigayon sa BIPSO Gymnasium niadtong nakalabay nga Oktubre 8 ug 9. Sa iyang mensahe giingon ni Cañizo nga daghang benepisyo ang teknolohiya alang sa mga komunidad sama sa paggamit sa mga mobile app, sa mga managat, solar-powered irrigation sa mga bukuma ug ang higatangan water purifying system sa BIPSO nga naghatag og limpyo nga tubig sa mga kabos nga lugar.
Gipakita usab ni Presidente Canyiso ang iyang personal nga kasyatian sa kapobrehon. Nga mao karon ang naghatag kaniya og inspirasyon sa pagpanguna sa mga solusyon nga inklusibo ug malungtaron. Giangkon usab niya nga ang kalihukan nagtugma sa tumong sa BIPSO nga mahimong internasyonal nga universidad nga tubag sa panginahanglan sa lokal ug global nga komunidad sa pagpalambo sa Sustainable Development Goals sa United Nations. Damang salamat ang report, Mr. Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Ngan samtang dugang naman nga balita tikang Radyo Pilipinas Borongan, libre nga konsultasyon panlawas igin padangat ang City Health Office para han mga katigurangan ha Borongan City. Ang detalyihan report tikang kan Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Alright, so anaton oras mga kasangkayan waray padidaan na detalyihan report ni Diana Camplon. Nga dinala kita hadto na iba pa nga balita na hikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan. 18 nga kongresista nagpasakayn balaod noon para pagtuko din 28 kilometros nga undersea tunnel o tulay sa San Bernardino Strait nga magdudugtong haluzon ngan Visayas. 18 nga miyembro han kongreso tika nga Eastern Visayas sa pagpanguna ni House Minority Leader of 4-Piece Party List Marcelino Nonoy Libanan ang nagpasakay House Bill number 4589 nga nagtutuyo pagtuko din 28 kilometros nga permanente nga koneksyon tunnel man o tulay hasursugon nga Northern Samar. Sigon kan Libanan ang proyekto inapamuhunan para han nasyonal nga pag-ursaha ekonomiya, makakapagpadagmitan biyahe, magsisiguruhin tuloy-tuloy nga koneksyon bisan may bagyo ngan magbubukasin mga oportunidad para han negosyo, turismo ngan pangimpliyuhan. Iginpakita niya ang kahinungdanon han proyekto ha disaster response. Labi na pulong niya nga ang Eastern Visayas inagsug na tamaan hin bagyo. Ang tunnel o tulay in magpapadalihan delivery haton mga ayuda o serbisyo ha panahon hin emerhensya. Kasumpay hinigin aghat nilibanan ang Kongreso nga dayon tagan hin aksyon ang balaod nun nga nagmamando hin feasibility study nga engineering design nga hihimuon hin kwalipikado nga international firm. Ang pondo in iglalakip ha General Appropriations Act. Ang iba pa nga author han nasabi nga balaod nun amin hinlalakipan han masunod. Congressman Nico Raul Daza han 1st District Northern Samar, Congressman Edwin Marino Ongchuan 2nd District han Northern Samar, Congressman Stephen James Tan 1st District Samar, Congressman Reynolds Michael Tan 2nd District han Samar, Congressman Christopher Sheen Gonzalez, Lone District and Eastern Samar, Congressman Roger Mercado, 1st District and Southern Leyte, Congressman Christopher Son Yap, 2nd District and Southern Leyte, Congressman Gerardo Espina Jr., Lone District han Biliran, Ferdinand Martin Romualdez, Congressman han 1st District han Leyte, Congresswoman Lolita Javier, 2nd District han Leyte, Congresswoman Ana Victoria Tuazon, 3rd District Leyte, Congressman Richard Gomez, and 4th District han Leyte, Carl Nicolas Cari, Congressman han 5th District han Leyte, Congressman Andrew Julian Romualdez, Jude Asidre nga Yeda Marie Romualdez Santingog nga Jonathan Clement Abalos II han 4-Piece Party List. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Samtang pagpakusog sa mental health sa oras san emerhensya ngan kalamidad ginpaduso sa Mental Health Summit 2025 sa siyudad San Calbayog. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Usa nga mahinungdanon nga pagkatitirok an manilampuson nga igindumara sa Oktubre 10, 2025 sa Calbayog City sa pakigusasan selebrasyon sa World Mental Health Day ngan sa ika-77 nga Charter Day nga kundiin ginbuhat ang Mental Health Summit 2025 nga may tema Access to Services, Mental Health in Catastrophes and Emergencies. Ginpangunahan ini sa gobyerno lokal sa Calbayog, pinaagi sa City Drug Abuse Prevention and Rehabilitation Office o SIDAPRO nga nagtutuyo nga pahilawigon ang pagsabot sa importansya sa mental health labi na sa atubang san kalamidad, krisis ngan emerhensya.
nagatender sa event ang mga magturutto, estudyante ng mga mental health advocates, matikang sa mga magkadrodilain nga eskwelahan ngan organisasyon sa syudad. Sa mensahe, ginpahayag ni Mayor Raymond Uy ang importansya san pag-arubulig ngan pagsumat kung may gindadaradara nga perinsaron. Lahos pa sa selebrasyon, nagsiserbe nga panawagan ang summit nga maging abyerto ang komunidad sa pagsabot ngan pagsuporta sa mental health care. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 59 minutos sa naglabay sa alas 8. Nga di na nagtatapos sa naman partisipasyon at Daisy. Damo nga salamat sa mga namati nga nagsubaybay sa aton yan na. Nga damo nga salamat liwat sa ako nakaupod sa Master Control si Joven Cardenas. Nga sa ako nakaupod nga news contributor yan nga aga si Charmaine Perito. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ang kootro ini si Suzette Pretencio. Iyon nakaupod sa yan nga lunes nga edisyon sa aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Joseta Pretencio nga bugos nga pwersahan Radyo Pilipinas Kalbayog nga ginapapangunahan ni Acting Station Manager Jean Navelon. Damo nga salamat han partisipasyon. Ngan sugad man nagpapasalamat kita han partisipasyon han Philippine Information Agency Biliran pinaagi kan Mr. Rodrigo Victoria. Ngan tikang naman didi ha Radyo Pilipinas Borongan ha supervision hito naman Station Manager at Rus Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Bobay Rubin, Chief Tech Joy Policarpio, nga nako naging kaupo didihat Technical, Engineer Alquin Baldonido. Ngan an amon mga news contributors, Engineer Sok Aberia Pinpomida, Dayan Camplon, inihi Daisy Lalosa Bilizar, nagpapasalamat ang iyo pakig-usa sa kupin usa ka oras, hapan lunes nga edisyon, hantaramdan, Good Morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.